Dito muna tayo sa unang araw ng night competition, ang jousting competition. Sa gitna ng naglalakihang arena, ang tunog ng nagbabanggaang bakal at hiyawan ng madla ay literal na yuyanig sa iyong pandama. Nagpang-abot ang unang pares ng mga mandirigma at sa isang iglap, bumasag ang boses ng announcer, "Wow! Sir Ian ang nanalo." Todo hiyaw ang mga tao sa tuwa, iangat siya sa bilang na 3. Samantala, sa isang tabi, nag-uusap ang mga kabalyero mula sa kampo ni Eugene. Sabi ng isang kabalyero, "Phew, ang gastos ng paggamot pati na rin para sa kabayo, napakalaking halaga ng pera." Nakakapanghinayang, pero binweltahan siya ng kanyang kasama. Bakit? Sila ay grupo lang naman ng mga mayayamang lalaki. Ngunit napatigil ang lahat nang muling sumigaw ang announcer. Magsisimula na tayo sa susunod na laban agad-agad. Ang mga kalahok ay Sir John mula sa House Eugene. Literal na nanlaki ang mga mata ng mga manunood nang makita ang ating bida. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa tabi ng mga kabalyero, ang knight na yan ay hindi man lang nakasuot ng armor para sa jousting. Wala ba siyang pera? Siguro ay isa lang siyang hangal na bata na sumasali ng hindi nag-iisip. Narinig ito ng dalawang kabalyerong kaibigan ni Eugene at literal na nanggigigil sila sa inis. Sigaw ng isang kabalyero para palakasin ang loob ng bida, "Sir Eugene! Manalo ka para sa aming mga taga-probinsya. Huwag kang papatalo sa mga mayayamang buffoons na yan." Ang mga taong nanlalait kanina ay biglang ninerbiyos at nag-alangan nang makita ang tindi ng suporta kay Eugene. Nagtataka ang isang knight, "Ano? Akala ko ba sabi mo ay nakakapanghinayang ang pera kanina?" Pero dito na binitawan ng kabalyero ang kanyang matinding paninindigan para sa ating bida, iba si Sir Eugene. Alam niya ang hirap ng pamumuhay bilang isang palaboy. Siya ang ating comrade na nagsabi na gusto niyang makasama tayo sa mock battle. Ipinagpatuloy ng kanyang kasama ang paghanga, "Tama. Wala nang ibang knight na kasing mapag-isip sa atin tulad niya. Higit sa lahat, gusto kong makita ang isang taong tulad niya na narating ang puntong ito sa buhay gamit lang ang isang espada na manalo." Dambuhalang tensyon ang bumalat sa arena habang inihahanda ng dalawang kabalyero ang kanilang mga kabayo. Sigaw ng announcer, "Ngayon, ang kalaban ni Sir Eugene ay ang nagniningning na paladin ng Borsia, Sir Setran mula sa House Demos." Yanig ang buong paligid sa tindi ng presensya ng paladin. Habang nakatingin mula sa malayo, binitawan ni Sir Demos ang kanyang nakakangilabot na sumpa sa kanyang isip, "Ang pag-anong na yan, papatayin ko siya at isasakripisyo ang kanyang kabayo at baluti sa Diyos." Napakabangis. Mukhang ang unang laban ni Eugene sa jousting ay hindi lang magiging tungkol sa puntos, kundi isang madugong tapatan sa pagitan ng isang malayang mandirigma at ng isang paladin na uhaw sa dugo at pananampalataya. Habang ang tensyon ay abot langit, sumigaw ang announcer sa tuktok ng kanyang mga baga, "Simulan na." Literal na nayanig ang lupa sa tunog ng kampana bilang hudyat ng pagsisimula. Mabilis pa sa kidlat na sumugod ang dalawang kabayo patungo sa isa't isa. Inihanda ni Eugene ang kanyang posisyon para sa isang nakamamatay na atake. Sa kabilang banda, literal na nanlaki ang mga mata ni Sir Demos sa tindi ng gulat. Sabi ni Sir Demos sa kanyang isip habang naniningkit ang mga mata, "Ang bilis niya. Nakarating na agad siya sa midpoint. Saan kumuha ang isang probinsya ng bumpkin na katulad niya ng ganito kagandang kabayo? Walang halaga yan. Hindi importante ang bilis sa kompetisyong ito. Sa totoo lang, kung matumbok ko siya ng spear, mas malaki ang posibilidad na mamatay siya dahil sa bilis niya. Ginagawa mo ito sa sarili mo, John Eugene." Ngunit hindi alam ni Demos na ang ating bida ay may hawak na nakatagong bagsik. Ginamit ni Eugene ang kanyang matinding presensya para takutin ang kabayo ng kalaban. Nay, isang malakas na palahaw ang pinakawalan ng kabayo ni Demos. Napilitang humawak ng mahigpit ang paladin habang nagwawala ang kanyang sinasakyan. Anong nangyayari? Sa isang pikit mata, isang lance ang diretsyong tumama sa ulo ni Sir Demos. Literal na bumagsak sa lupa ang kanyang helmet sa tindi ng impact. Napasigaw si Jungdert mula sa gilid, "Demos!" Maging si Sir Ode ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Napatigil ang lahat habang nagtatanong ang announcer, "Patay na ba siya?" Agad na lumapit ang medic team at nagbigay ng hudyat. Napakalupit na pangyayari. Bulong ng announcer sa gitna ng matinding hilakbot, ang unang taong namatay ay isang paladin. At binitawan na ang formal na anunsyo, ang nagwagi, Sir John ng House Eugene.
Yanig ang buong paligid sa hiyawan at pagbati ng mga tao. Habang ang lahat ay nagkakagulo, nanatiling kalmado at tahimik ang ating bida. Sa isang sulok ng arena, ang usok ng pagdududa ay dahan-daang kumakalat sa pagitan ng mga makapangyarihang pinuno. Sabi ni Sir Ode sa kanyang kasama, Dirt, may kakaiba sa kanya. Isang sandali lang yon, pero ang dahilan kung bakit biglang nagwala ang kabayo ni Demos, matapos ang ilang saglit na katahimikan, sumagot si Jong Dirt, naramdaman ko rin yon. Dito na tayo sa ikalawang araw ng night competition, ang swordsmanship competition. Nakaupo ang ating bida sa isang bench habang naghahanda para sa panibagong tapatan. Lumapit si Lancelot Dulac nang may matinding paghanga, kasing kahanga-hanga ka ngayon katulad ng kahapon. Jousting champion, Sir John Eugene. Isiniwalat ni Lancelot ang dambuhalang pagkakataon na nasa harap ni Eugene, makakakuha ka ng Twin Crown kung mananalo ka rin sa kompetisyong ito. Iyon ang magiging una sa loob ng 16 na taon. Kung makakakuha ka ng Twin Crown, sigurado na ang isang magandang trabaho para sa iyo. Ang mga noble ay sobrang nakatitig na rin sa iyo ngayon. Napakabangis. Mukhang ang sining ng espada ni Eugene ay pormal nang nag-aalab sa mata ng buong kaharian, habang ang anino ng mga paladin ay dahan-daang naghahanda para sa kanilang paghihiganti. Matapos ang tapatan, pilit na nagpakumbaba ang ating bida na si Eugene, masyado kayong mabait. Nagkaroon lang ng aksidente dahil hindi pa ako sapat na magaling. Ngunit mabilis siyang pinakalma ni Lancelot Dulac tungkol sa sinapit ng kinalaban, huwag mong alalahanin si Sir Demos, nagbalik na siya sa yakap ng Diyos. Lahat naman ay pumirma ng kontrata na sumasang-ayon sa panganib ng kamatayan habang nasa kompetisyon. Ito na rin ang unang pagkakataon na lumahok ang mga paladin sa kompetisyon, pagkatapos ng lahat. Napakalupit na realidad ng paligsahan. Yanig ang buong paligid sa boses ng announcer. Sigaw ng announcer, tapos na ang unang round. Magpapatuloy tayo matapos ang 30 minutong pahinga. Habang nagpapahinga, muling kinausap ni Lancelot ang ating bida tungkol sa antas ng galing ng mga kalahok, tapos na ang unang round. Mas masaya ang kompetisyon ngayong taon dahil mas maraming taong talentado ang lumahok. Bagaman ikaw ang pinakatalentado sa lahat. Gayunpaman, ano sa tingin mo ang magiging takbo ng kompetisyon ngayong araw? Dito na binitawan ni Eugene ang isang napakamalamig na prediksyon. Sabi ng ating bida, sa tingin ko ay magkakaroon ng medyo maraming hindi inaasahang aksidente sa kompetisyon ngayong taon. Maaaring maging magandang bagay naman ito para sa mga paladin na nagnanais na magbalik sa yakap ng kanilang Diyos. Napakabangis na paaring. Isang nakakalokong tawa lang ang isinagot ni Lancelot. Sa kabilang dako, literal na nanlilisik ang mga mata ni na Jong Dirt at Sir Ode habang seryosong nakatitig sa ating bida. Ramdam ni Eugene ang nag-aapoy na galit mula sa mga paladin. Sabi niya sa kanyang isip, galit sila. Siguro ay may katuturan naman dahil kailangan nilang gumastos ng daan-daang silver para mapanatili ang armor ng namatay na paladin. Ngunit may mas malalim na plano ang ating bida para sa mga banal na baluti, ngunit ang armor na binalot ng divine power ay magiging akin din. Ang huling mamamatay ay hindi na ito mababayaran pagkatapos ng lahat. Literal na ninanamnam na ni Eugene ang kanyang magiging tropeyo mula sa kanyang mga kaaway. Napansin naman ni Lancelot ang kakaibang ugali ng bida ngayong araw. Sabi niya sa kanyang isip, napaka-interesanteng lalaki ito. Humarap siya kay John at pinuri ang kabutihan nito, pero naging medyo bukas palad ka ngayong araw. Nanalo ka sa iyong mga laban nang hindi malubhang nasasaktan ng sinuman, at naging magalang ka rin sa huli. Hindi mo rin kinuha ang kanilang pera. Binitawan ni Eugene ang huling katotohanan na nagpapakita ng kanyang prinsipyo, lahat sila ay mahirap. Iba sila sa mga knight na naninirahan sa loob ng kastilyo. Napaka-solid na paninindigan. Kahit sa gitna ng madugong kompetisyon, marunong pa ring kumilala ang ating bida sa tunay na kalagayan ng mga kapwa niya mandirigma. Matapos ang mga nakaraang laban, hinarap ni Lancelot Dulac ang ating bida, sabi ko na nga ba. Inisip ko na baka naghahanda ka para sa mock battle. Malamig na sumagot si Eugene, nabalitaan ko na ang mga paladin at ang mga knight sa kastilyo ay nakabuo na ng mga team para sa mock battle. Ipinaliwanag ni Lancelot ang maruming takbo ng politika sa loob ng arena, oo, karaniwan na sa mga may magkakaparehong social status ang magpili sa isa't isa. Mayroon din silang pera. Kung kukuha rin sila ng mga mercenary, magiging malaking scale ito.
Tipid na sumang-ayon ng ating bida, totoo yan. Ngunit nagbigay ng babala si Lancelot tungkol sa katayuan ni Eugene, instinto na ng tao ang magsama-sama para sa mas malaking bentahe. Kahit pa naging mapagbigay ka sa mga laban, hindi natin alam kung pipiliin nila ang team mo sa mock battle. Dito na binitawan ni Eugene ang isang napaka-misteryosong pahayag. Sabi ng ating bida, maaaring ganoon nga, pero magbabago ang isip nila pagkatapos ng final match. Literal na napatigil si Lancelot Dulac sa tindi ng kumpiyansang narinig niya mula sa ating bida. Sa gitna ng usapan, dahan-daang lumapit ang tapat na si Luke para magbigay ng ulat. Sabi ni Luke, Master, ang susunod na kalaban ay ang Lord ng Colven, si Baron Eindolf. Napaisip si Lancelot, Baron Eindolf. Nanununuyan siya sa kastilyo ng Count. Mabilis na nakatunog si Eugene, kung ganoon ay mapapabilang siya sa parehong team ng mga Paladin sa gaganaping mock battle. Naguluhan naman si Lancelot, oo, pero bakit? Yanig ang buong arena nang magsimula na ang bakbakan. Literal na tumilapon at bumagsak ang kalaban matapos ang isang napakalakas na atake mula sa ating bida. Daing ng Baron, kaha. Patakbong lumapit ang kanyang tauhan, Master. Bumasag ang boses ng announcer sa buong paligid, Sir John Eugene ang nagwagi. Habang naglalakad palapit si Eugene, tiningnan siya ng sugatang Baron at ng kanyang servant nang may matinding pag-asa. Sabi ng servant sa kanyang isip, papalapit siya. Naging sikat siya sa pagpapagaan ng loob sa ibang mga kalahok sa mga laban na ito. Sigurado ako na ang marangal na kabalyero na ito ay papagaanin din ang loob ng aking master. Ngunit dito na sumabog ang hindi inaasahan na banat ni Eugene. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at diretsyong binitawan ang isang salita, pera. Literal na napatigil ang mundo ng dalawa sa tindi ng gulat. Walang naisagot ang servant at ang Baron kundi isang pagtataka. Napakalupit. Mukhang ang imahe ni Eugene bilang isang mabuting kabalyero ay dahan-dahan nang natutunaw sa harap ng kanyang matinding pangangailangan sa ginto. Matapos pabagsakin ang kanyang kalaban, hinarap ni John Eugene si Baron Ferren nang may napakalamig na boses, may titulo ka. May lupa ka. Kumuha ka pa ng mga mercenary para sumali sa team ng mga Paladin. Pera para sa buhay mo. Literal na napatigil ang hininga ng lahat sa tindi ng presensya ng bida. Sinunggaban ni Eugene ang mukha ng servant ng Baron, na naging sanhi para mapayakap ang takot na tauhan sa kanyang amo. Master, ang pera nyo. Sa isang iglap, muling inatake ng ating bida ang Baron. Kahit sinubukan itong salagan ni Baron Ferren, tumalsik pa rin siya ng ilang hakbang palayo sa tindi ng impact. Kuheyek, daing ng Baron, hindi pa tapos ang ating bida. Lumapit siya at inulit ang kanyang paniningil, Baron Ferren ng Velmart, may titulo ka. May lupa ka. Sa mismong sandaling yon, ang mukha ni Eugene ay binalot ng isang napakatinding galit at nakakatakot na anyo. Napapaatras sa hilakbot ang Baron, Hook. Binitawan ni Eugene ang kanyang huling banta, kumuha ka pa ng mga mercenary para sumali sa team ng mga Paladin. Pera para sa buhay mo. Napakalupit na paniningil. Mukhang hindi lang karangalan ang habol ng ating bida, kundi ang mismong yaman ng mga taong kumukontra sa kanya. Samantala, sa gilid ng arena, sa upuan ng mga Paladin, ang usok ng puot at masamang plano ay dahan-dahan ng kumakalat. Seryosong tinitigan ni Sir Ode ang ating bida at bumulong sa kanyang kasama. Dirt, malubhang sinusugatan ng lalaking yan ang mga knight lang na kabilang sa ating team. Dapat ko na ba siyang patayin ngayon? Ngunit pinigilan siya ng kalmado ngunit mapanganib na si Jung Dirt, maghintay ka. Nagpadala na ako ng sulat sa simbahan para humingi ng mas maraming Paladin. Yanig ang dangal ni Sir Ode sa narinig. Ano, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Tanong niya nang may halong inis. Ipinaliwanag ni Jung Dirt ang kanyang madilim na taktika para makasiguro lang. Kung walang mangyayari, sigurado akong maglalaban kayo sa finals. Gamitin mo ang Evil Destroyer kapag ang lahat ay nakatuon ng pansin sa inyong labanan. Kahit isang gallows lang ay sapat na. Kung mabubunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, magagawa nating iakyat ang usaping ito kay Count Winslon. Napakalupit na patibong. Nanlisik ang mga mata ni Sir Ode habang hinahawakan ang kanyang sandata, huwag kang mag-alala. Susunugin ko ang maskara ng masamang nilalang na yan at sasaksakin siya gamit ang Blade of Judgment. Napakabangis. Mukhang ang night competition ay patungo na sa isang madugong katapusan,
kung saan ang lihim ng ating bida at ang bagsik ng mga paladin ay pormal ng magbabanggaan sa harap ng buong kaharian. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.